Good morning, good morning, good morning. So bago po tayo magsimula, tayo ay manalangin po muna. Sige, let's pray. Hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po sa magandang araw ng ito, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin, Lord God, sa pagpunta rito. And Lord, ingatan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na papunta pa lamang po, Panginoon, dito. Lord, sa pakikinig namin ng Sunday School, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom, ng knowledge, Lord God, upang mas maunawaan namin kung ano yung role ng Holy Spirit, Panginoon, dito sa mundo. Holy Spirit, ikaw po yung mag-guide po sa amin, tumulong po sa amin, para po maunawaan ka bilang aming Panginoon, bilang aming guide, Panginoon, sa araw-araw ng pamumuhay namin. Lord, gaya po ng binasa ko po kanina, Lord, grabe po yung tindi kapag yung governor, ikaw, Holy Spirit, ay nasa amin. Lalo pa po kung buong mundo, Panginoon o God, ay yung mga tao, meron pong Holy Spirit, yung governor, Panginoon o God. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. So, ayun po. Ayan. So, natalakay na po sa atin yung fruit of the Holy Spirit, yung gift of the Holy Spirit, at kung ano-ano pa. So, ngayon, ang topic po natin ngayon ay why the whole world needs the governor. So, bakit nga ba? Kaya, half lang po yung nilagay ko na mundo, pero why the whole world needs the governor? So, bakit nga ba kailangan? Alam ko po, automatic na sa inyo, alam niyo na po yung reason kung bakit kailangan natin ng governor dito sa buong mundo. So, ayan. So, bago po yun, ayun. Ay, di ko pa man ayun. So, ayan. Bago po natin talakayin ito, kasi pinag-uusapan po natin yung mundo. Ayan. Para mas manamnam natin bakit kailangan natin ng governor sa buong mundo, kailangan muna nating alamin kung ano ba yung mga problema ng mundo. Ayan. Kung mapapansin niyo po, isa-isa ko po nilagay dyan. Hindi ko po nilahat kasi ang dami pong problema ng mundo. Pero ito yung yung makikita natin at alam natin na problema ng mundo. So, ayan. Sabi po rito, kung makikita nyo po ay yung poverty, yung kahirapan. Ito talamak ito sa buong mundo. Nakikita natin kung gaano katindi yung epekto ng kahirapan sa mga tao. Kahirapan, maraming reason kung bakit naghihirap yung tao. Ayan. Pero base sa sinearch ko sa Google, ang unang-unang rason kung bakit nagkakaroon ng kahirapan sa mundo dahil sa pamamahala ng gobyerno. Yun yung pinakaunang rason na sinasabi po doon, ayon po doon sa sinearch ko. And then pangalawa, ang naging reason kung bakit maraming kahirapan sa mundo ay dahil sa edukasyon. Hindi lahat ng tao ay nakapag-aral. Hindi rin lahat ng tao ay may trabaho, may sapat na trabaho para sa kanilang pamilya. Hindi rin lahat kumikita ng malaki, kagaya ng iba, para ma-provide kung anong kailangan ng pamilya nila. So ang daming reason kung bakit may kahirapan sa mundo. Ayan, next, ito na. Yung mga nagpoprotesta, sahod itaas, presyo ibaba. Yan, yung mga naririnig natin. Pero ramdam na ramdam po natin yung pagtaas ng presyo dito. Ayan, kagaya din nung sa langis, ang taas-taas na rin. At kung ano-ano pa. Ayan, so yan yung mga ilan sa mga problema ng mundo. Next, global terrorism. Ayan. Tapos mayroong war na nagaganap. Tapos ang init-init. Naalala ko lang po kasi di ba po umulan nitong nakaraan. Maraming tao nagsasabi, ang lamig, ang lamig. Tapos wala nang ulan, ang init, ang init. Lahat na lang no? Sa lahat ng pagkakataon, laging may reklamo ang tao. Ayan, hindi makontento. Next, sabi rin po rito ay yung racist. Ayan, yung mga, kunyari, pag
ano ka, kapag maitim ka, oh, hindi ka pwede dito, dapat maputila. Yung mga ganong ano, oh, maliit ka, di ka pwede dito, oh, ganito, ganyan. At kung ano-ano pa. Ayan, ang dami nagiging problema ng mundo. Ayan. So, ang tanong, bakit nga ba natin kailangan ng governor? Dahil dito sa mga nangyayari sa mundo. Iilan lang yan sa mga na-search ko, pero marami po yan. Ayan, at alam natin kung gaano katindi yung pinagdadaanan ng mundo ngayon. Lalo na ng mga tao. Okay, next. Mamaya po babalikan natin yan. Sabi po rito, sige po sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Cannot come from the world itself. Ayan, thank you po. Yung sinasabi po dito na hindi kayang tulungan ng mundo ang sarili nito mula sa mga problemang kinahaharap nito. Ayan, kasi yung mga problema na pinagdadaanan ng mundo, ayan, ng mga tao, sila din yung nag-create kasi. Ayan, tapos, sinasabi dito, hindi kayang tulungan ng mundo yung sarili niya para maiangat. Ayan, para masolusyonan kung ano yung problema niya. Kahit tayo minsan parang kahit sarili natin, hindi natin kayang tulungan Ayan, may mga pagkakataon na ganun. So, ganun din daw po ang mundo. So, ayan. Sabi po rito, habang lumilipas ang panahon, maraming mga bagay ang naglaho at nagbago, lalo sa panahon natin ngayon. Kaya kung tatanungin natin yung mga lolo-lola natin, yung kapanahunan nila, ibang-iba sa panahon ngayon. Sobrang iba. Ayan, medyo tumitindi din yung mga nangyayari sa paligid natin. Kaya may mga nakakausap din akong mga may edad na kung saan sinasabi nila na parang nakakalungkot yung mga nangyayari ngayon, lalo sa mga kabataan at kung ano-ano pa. Dahil nga sa nakikita nila sa panahon natin ngayon. Kasi sobrang tindi nga. Okay, next. Sabi dito, all the secure foundations of our long-established institutions have been shaken to the core. So ayan, sa lahat ng pinagdaanan ng mundo, lalo na yung example natin yung COVID-19, yung pandemic, ang daming nangyari sa government, sa mga pamilya, nawala ng trabaho si tatay, si nanay, o si ate, si kuya, ang daming nangyari. Sinasabi din dito na dahil dun sa shaking na nangyari, makikita natin doon kung sino yung matibay. Makikita natin kung sino dito yung matibay yung pundasyon. Pwedeng sa sarili mo o pwedeng sa isang bansa. Ayan. Sabi dito, lahat tayo nakaka-experience ng shaking po, Ayan. Tapos, sa pagiging Kristiyano natin, ayan, makikita din natin kung sino yung naging matibay kahit pandemic. Yung tipong kahit nasa bahay ka lang, dahil faithful ka sa Lord, matibay yung pundasyon mo sa puso mo. Alam mo yung word ng Lord, nag-stay ka. Prayer meeting, kahit online, Sunday, kahit online, andun ka pa rin. Kasi matibay yung pundasyon mo. Hindi ka nagpaanod sa kung ano yung nangyayari nung pandemic. So, ayan. Sabi dito, dahil nga sa mga nangyayari sa mundo, gumawa ang tao ng sarili niyang kaparaanan. Sinabi nga po dito ni Dr. Miles, gumamit sila ng intellectual, religious, scientific, philosophical, and political system. Kumbaga lahat na ng paraan na alam ng tao, ayan, ginawa na niya para lang masolusyonan kung ano yung problema sa mundo. Ayan. Next. Dahil sa pinagdadaanan ng mundo, sinabi po dito ni Dr. Miles, we need help from another world. Kasi nga hindi kayang tulungan ng mundo yung sarili niya pag siya lang. Okay? Sabi po dito, we need help from another world. So ano yung another world? Kung saan hihingi tayo ng tulong. So dito po papasok yung the kingdom of heaven is infinitely higher than any earthly government, yet it is immediately relevant to our world. So yung sinasabi po dito ni Dr. Miles na another world na kailangan natin ng tulong ay yung kingdom of heaven. So, sa lahat ng pinag-aralan po natin sa Sunday School, alam natin kung gaano katindi yung epekto, yung power na meron sa kingdom of heaven.
So kapag tumulong ang kingdom of heaven sa earth, matindi yung epekto nun. So kaya sinasabi dito ni Dr. Miles, kailangan natin ng tulong. Aminin mo man o hindi, aminin man natin o hindi, ang mundo kailangan ng tulong. Kasi alam niyo yun, oo, may mga naiimbento yung mga tao na kaparaanan para masolusyonan yung problema, pero kahit masolusyonan yun, meron pa rin kulang eh. May butas pa rin. Hindi 100% nasusolusyonan. Kaya hanggang ngayon, may kahirapan pa rin. Hanggang ngayon, meron pa rin walang trabaho, etc., etc. Ang dami. Okay, next, sabi po dito, we need our governing institutions to be governed by a higher, more superior government. So kailangan natin ng tulong, kailangan ng mundo ng tulong, at ang tulong na yun ay manggagaling sa kingdom of heaven. Kasi nandun ang hari, andun yung nag-create sa mundo at ang nag-create sa atin dahil doon alam niya kung ano yung kailangan natin. Ayan. Kasi siya yung nag-create sa atin eh. Ayan, sabi din dito, we need our governing institutions to be governed by a higher, more superior government. Kasi nga nasabi ko kanina, kahit gumawa yung mga tao ng kaparaanan ng sarili niya, sarili ang kakayahan, karunungan, hindi pa rin masolusyonan yung mga bagay-bagay dito o yung mga problema dito sa mundo. Kaya sinasabi, kailangan yung governing institutions natin dito sa mundo, yung government ng bawat nation, kailangan merong namamahala doon sa kanila. Sino? Sabi dito, to be governed by a higher, more superior government. Sino yung tinutukoy dito? Yung governor natin, yung Holy Spirit. So kailangan, kasi nga, ayan, mamaya, mababanggit po ito. Sabi dito, this is why the whole world, each individual in it, as well as the world collectively, needs to acknowledge and experience the return of the governor para masolusyonan kung anong problema ng mundo. Kasi alam ng governor, alam ng Holy Spirit kung anong kalooban ng hari sa atin. At dahil kung may Holy Spirit tayo, may governor tayo, nakakakonekta tayo sa kingdom of heaven. Tapos, ano man yung kalooban ng Panginoon, isisend sa Holy Spirit, tapos isisend din sa atin hanggang sa magawa natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon para maging maayos dito sa mundo. Sabi din dito, kailangan talaga lahat ng namamahala dito sa mundo, sa government, makakilala sa Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, di ba, yung na-research ko, isa sa mga dahilan, pinakadahilan kung bakit maraming mahirap sa mundo, ay dahil sa pamamahala ng gobyerno. Yun yung una talagang nakita ko dun sa research ko. Tapos, mamaya mananamnam natin kung gaano katindi yung epekto ng government sa mundo. Ayan. Okay, next. Ito na. So, ayan. Sinasabi po dito ni Dr. Miles, ayan, nation, community, family, and individual. Pag maayos yung bansa, malamang maayos yung komunidad niya. Pag maayos yung komunidad, ganun din yung family na bumubuo dun sa community. And then, pag maayos yung family, malamang sa individual, yung isa-isa sila, maayos din. Na nagagets nyo? So, ganun siya. Kapag disiplinado ang individual, disiplinado ang family, community, ganun din. Yung epekto niyan sa isa-isa, ang ganda. Pag maayos, maganda, malamang sa baba, maganda rin at maayos. Ayan, ganun din sa pataas. Kung sa individual, disiplinado ang mga tao, ayan, sumusunod sa patakaran, malamang makikita sa buong bansa, ganito sila. Kasi nga, bawat isa ay sumusunod at disiplinado. Okay, next. Sabi po rito, the quality of a nation is determined by the quality of its people. Kaya di ba, kahit yung mga OFW na mga Filipino, kahit nasa ibang bansa sila, may mga taga-ibang bansa na a-identify nilang pagiging Filipino ng isang tao. Kasi meron siyang characteristic na siya lang ang meron at makikita niya doon sa
Pilipinas. Ayan, kahit hindi niya pa nakikita yung bansang Pilipinas, pero dahil may Filipino, nakikita niya kung paano umakto yung character ng Filipino kahit may pinagdadaanan, nakangiti lang. Ayan, alam nila, ganito. Kung ganito yung taong to, malamang dun sa bansa na yun, ganun din. Nagigets niyo po? So, ganun siya. Sabi po rito, this is especially true and critical in regard to the leadership of a nation. Often, as the leaders go, so goes the nation. So dito na po pumapasok yung gusto ko pong namnamin natin. Kung gaano ka-importante yung government dito sa mundo, ayan, sa mga tao. Ayan, at kung gaano ka-importante yung governor natin, yung Holy Spirit, na makakonekta dito sa mundo. Sabi dito, the values, standards, and moral consciences of our leaders frequently determine the decisions and laws of our nations, and they influence the lifestyles and cultures of the people. So, dito ko nakikita yung kung ano yung epekto ng government sa mga tao. Sabi dito, the values, kung ano yung paniniwalaan ng leader, ibababa niya yun doon sa mga tao. So, dito natin makikita kung gaano ka-importante yung pagpili natin ng iboboto natin sa government. Kasi kung ano yung pamantayan niya, kung ano yung pinaniniwalaan niya, yun yung ibababa niya sa atin. Iniisip ko na, Lord, sino po bang binoto ko ng president? Ayan, nagmumuni-muni ako, Lord, sino po ba yun? Ang binoto ko po si Manny Pacquiao. Ang daming nagsasabi, bakit siya? Alam mo, yung tanong pa parang bakit siya? Mga ganon. So, bakit ba? Kuman din ako. Pero alam ko kasing standard ni Manny Pacquiao. Sinasabi dito sa why the whole world needs the governor, kung gaano katindi, kung gaano ka-importante sa isang government na nandito sa mundo na merong governor o Holy Spirit. Para kung ano yung standard niya, yung pinaniniwalaan niya sa Panginoon, yun yung ibababa niya din sa mundo, sa kinasasakupan niya. Ayun. So, ganun siya. Sabi ko, grabe, kaya sa botohan, alam niyo na, kailangan yung kilalanin kung sino yung iboboto niyo. Anong pamantayan niya? Ano yung sinusuportahan niya? Kasi baka mamaya, gusto mo lang siya kasi sikat siya. Gusto mo lang siya kasi magaling siya. Pero anong pinaniniwalaan niya? Anong pamantayan niya? Merong mga tao, merong binoboto tayo na magaling, ang galing. Pero iba yung sinusuportahan against sa pamantayan sa standard ng Lord. Bobotohin mo pa rin ba? Kasi ibababa niya yun sa atin eh. Matindi kasing epekto kapag siya yung naging leader. Tapos yung sinasakupan niya. Antindi. Kaya sabi dito, the values, standards, and moral ng isang leader. Ayun. Doon siya nakadepende sa kung anong magiging desisyon niya para sa isang bansa. Ayan. Okay, next. Parang ano lang din. Sabi nga din kanina, example ko lang din. Sa isang classroom, kunyari ang president, kapag magulo yung classroom, malamang yung president, pakikita natin na, hindi siya responsible kasi magulo yung classroom. Kasi nga president siya, so dapat siya yung namamahala. Nagigets nyo? Nakikita natin yung leadership ng isang tao base sa kung ano yung pinapakita ng sinasakupan niya. Nagigets nyo po? So, ganun din dito sa Pilipinas. Ganun din sa ibang bansa at sa buong mundo. Kaya kailangan yung mga nasa taas, yung mga government dito sa buong mundo, sa bawat bansa, kailangan talaga ng Holy Spirit. Kailangan merong gabay ng governor mula sa kingdom of heaven para yung ilalatag niya. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun yung ilalatag niya. Yun yung ipapakalat niya. Kaya kailangan nating ipag-pray din po. Gusto ko po yung mas na-appreciate ko po yung National Prayer Gathering. Kasi naipag-pray natin yung bansa natin. Ayun lang. Ko na appreciate. Kasi hindi po ako ma-attend ng dati eh. Pero dahil nasa Jax ko na ako, ayun, nakakasama na ako. Nakita ko kung gaano ka-importante na pinag-pray natin yung mga leaders dito sa ating bansa. Okay, next. Dami ko po sinabi. Okay, next. Sabi po rito,
This is why the Creator's design for humankind's life on earth requires that human beings be filled with the very Spirit of the Creator Himself, which is the Holy Spirit, the Governor of heaven. Ito rin po yung sinabi ko po kanina. Next, in essence, national community and global life on earth was intended to be lived through and by the Holy Spirit, the Governor. Ayan, ito talaga yung design ng Panginoon sa mundo. Ayun, kaya lang kasi nung nagkasala si Adan at Eva, ayun, nawala yung Holy Spirit sa atin, yung governor. Kaya hindi na papamahalaan ng tao ng maayos yung mundo. Ayan. Pero dahil mabuti po ang Panginoon, dahil mahal tayo ng Panginoon, pinadala niya si Jesus sa atin para ma-reconnect ulit tayo. Ayan, napakabuti ng Lord. Ayan, next, sabi dito, ayun, dako na po tayo sa individual purpose and fulfillment. So isa rin din po ito sa rason kung bakit kailangan ng governor ng mundo. Nakikita natin, nakikilala natin, nauunawaan natin yung pinaka-purpose natin bilang isang individual at bilang mga anak ng Lord. Ayan, sabi po dito, as individuals, each of us needs the governor for true life, purpose, and effectiveness. Ayun, nandiyan pala. Ayan. Maraming tao ngayon naghahanap, ano ba yung purpose ko sa buhay? Mapubuhay ako, mag-aaral ako, magtatrabaho ako, tutulungan ko ang pamilya ko, mag-aasawa ako, magkakaanak ako, tapos susuportahan ko sila hanggang sa mamamatay ka na. Hanggang ganun lang ba? Hindi. Yung design sa atin ng Panginoon, iba pa. Ayan, habang dumadaan ka dun sa proseso na nag-aaral ka, ginagamit ka niya para sa kingdom niya. Tapos hanggang sa magkatrabaho ka na, ginagamit ka pa rin ng Lord. Iba eh, iba. Kung ikukumpara nyo yung buhay nyo noon sa buhay ngayon, makikita mo yung pagkakaiba nung wala kang relationship sa Lord, na may relationship ka na sa Panginoon. Nabubulol na. Ayan. So, magkaiba talaga. Tapos, ang ganda ng pagkakaano dito, mas nadama ko lang. Sabi dito, ni Dr. Miles, yung pagkakapaliwanag niya. Si Adan, si Ida, nung hiningahan siya ng Diyos, the spirit, the body, and soul, nagkaroon ng buhay. Sabay-sabay. Na-imagine niyo po, sabi ko, wow, breath of the Spirit, hiningahan ng Diyos yung tao, yung spirit and body and soul, boom, biglang nagkaroon ng buhay. Ang tindi nun. Ayan, sabi dito, ito talaga yung pinaka-purpose ng Panginoon sa tao. Sabi dito, yung spirit, it is made in the image of God. And then, yan, yung body and soul, alam nyo na yan. Yung body and soul, ayun, yung soul na kabilang doon yung will, yung emotions, etc. Body and soul, sila yung nagiging way, paraan para magkaroon ka ng kamalayan dito sa mundo. Pero yung spirit, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng kamalayan, kung ano yung gusto ng Panginoon. Ayan, nagagets niyo po ba? So, ganun siya. Yun talaga yung pinaka-purpose ng Panginoon sa tao. Ayan, may connection sa Kanya. Next, ayan, sabi dito, human beings must return to this life and wholeness again. Kaya sabi dito, bakit kailangan ng mundo ng governor? Kasi kailangan niyang malaman ulit, kailangan niyang bumalik sa kung sino ba talaga siya. Hindi lang siya tao. Hindi lang tao. Ayan. Pag nakilala mo ang Panginoon, nireceive mo si Jesus sa buhay mo bilang Lord and Savior, nagkaroon ka ng governor ng Holy Spirit, hindi ka lang basta tao lang. May Diyos ka na. Ayan. Tapos, paano ko ba i-explain? Basta imagine nyo na lang po, hindi ka na tao lang. Ayan. Anak ka ng Diyos. Iba yun. Magkaiba yung tao lang. Sa tao ka, anak ka ng Diyos. Nakigets niyo po ba? So, magkaiba po sila. Ayan. Next. The king wants the world to receive the governor again and to be rid of pain, sorrow, and death. Hindi gusto ng Panginoon na nasasaktan tayo. Hindi gusto ng Panginoon na naghihirap tayo. Kaya nga binalik sa atin yung Holy Spirit.
Kasi nakikita niya yung mundo, naghihirap, nasasaktan, etc. Pero dahil mahal niya tayo, ayun, gusto niya magkaroon tayo ng maayos, magandang buhay. Kasi yun talaga yung gusto ng Panginoon sa atin. Ayan. Sabi dito, na-appreciate ko to kasi sabi, the king, ang hari, gusto niya na i-receive yung governor ng mundo. I-receive yung governor. Tapos, para maalis yung sakit, yung pinagdadaanan ng tao. Ayan. Next, dapat pala tinapos ko na po. Next, the king wants a world community of kings and priests. Ang bilis ko po pala. Ayan, pag mabagal po, 15 minutes. Okay, kaya po to. Ayan, a world community of kings and priests. Ito rin yung yung kalooban ng Panginoon. Ito yung nakikita niya talaga dito sa mundo. A world community of kings and priests. Sabi dito, His plan is a community of kings and priests who will reign on earth. Mahirap mamahala pag wala ang Holy Spirit. Naalala niyo po yung shinare po sa atin ni Pastora Joanne? Nung na-disconnect yung Spirit ng Lord sa atin, yung Holy Spirit, yung governor, andun yung spirit of rebellion, andun yung death, yung paghihirap, andun na lahat. Ayan. Pero, kapag may Holy Spirit na, ayan, iba yung naging pagbabago, yung transformation na meron tayo. Kasi binigyan tayo ng buhay ng Panginoon muli. Ayan, sabi dito, ito yung nakikita ng Panginoon sa mundo, a world community of kings and priests na mamahala dito sa mundo na connected sa Kanya, may connection sa Kanya. Ayan, na may Holy Spirit. Sabi dito, the world community therefore needs to be led by the governor if it also is to become what it was created to be. So ito talaga yun. Next. The king wants the world to receive the governor again. Gusto talaga ng hari natin, ng Lord, na ma-receive ng mundo yung governor. Ayan, kaya tayo dumadako sa iba't ibang bansa para makilala nila kung sino ang Panginoon. Tapos sabi po dito, He wants the earth to be rid of the pain, sorrow, destruction, and death that are plaguing it. Ayan. Ito, sabi po dito, when a community of kings and priests work together for the right reasons, which is honoring and expressing the nature of our King and acts in genuine unity, we will have powerful potential to influence the earth with the nature of the kingdom. Binabasa ko po ito, basahin niyo din po. Imagine nyo kung gaano katindi yung epekto ng lahat ng naniniwala sa Panginoon. Lahat sila sama-sama, ginagawa kung ano yung gusto ng Ama. Tapos, yung epekto nito sa mga nakapaligid sa Kanya. Sabi dito, we will have powerful potential to influence the earth with the nature of the kingdom. Balikan natin yung sa government, yung sa mga leader. Malaki yung impluensya ng leader sa sinasakupan niya. Tama po ba? Kung ang leader may governor, may Holy Spirit, matindi din yung influence nun sa sinasakupan niya. Ayan. Gusto ko lang din po i-relate ito sa Jacques Go QC. Yan. When a community of kings and priests works together for the right reasons. When Jacques Go QC works together, kailangan nating magkaisa. Ayan. Kung ano yung pinagagawa ng Panginoon dito sa church natin, kailangan nating magkaisa. Ayan, hindi pwedeng laging nakaupo lang. Taga-kinig, taga-receive. Dapat tayo din ay kumikilos. At isa pa, ang leader po natin dito si Pastor B-Boy. So dapat nagpapasakop tayo sa leadership niya. Bawal makulit. Bawal may topak. Bawal. Kailangan nating magpasakop sa leadership ng ating pastor. Kailangan niya ng tulong natin para maisakatuparan yung kalooban ng Panginoon dito sa Jacques Go QC. And then, sabi dito, and acts in genuine unity,
kapag tayo, sama-sama, kumanta na. Kinanta po namin last week. Ayan. We will have powerful potential to influence the Barangay Mariana, the Barangay Kaunlaran, at kung ano-ano pang barangay na malapit dito sa atin. Ang tindi nito. So, kailangan nating magkaisa. Kailangan nating magpasako. Natalakay na sa atin yung gifts of the Spirit, yung fruit of the Holy Spirit. Ito na yung panahon. Actually, dati pa, nung nakilala mo na ang Panginoon nung tinuturo pa noon, yung fruit of the Holy Spirit dapat nagmamanifest. Declare natin na mag-manifest lahat yung fruit of the Holy Spirit sa atin. Lalo na kapag ginagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. At kapag nangyari yon, ito daw yung mangyayari. Magkakaroon ng social stability, economic development, environmental soundness, educational advancement, physical health and wholeness, scientific innovation, political honesty, governmental justice, intercultural understanding, lahat yan mararanasan. Kapag ito nga, yung lahat ng kings and priests, yung mga naniniwala sa Panginoon, nagkaisa para gawin kung anong pinagagawa ng Ama. Ayan, yan yung mangyayari. And ito, nakita ko ito sa Canva. Yung picture. Naghanap po kasi ako ng earth, ganyan-ganyan. Tapos pinagmamasdan ko siya. Okay, papel. Ayan, may papel, may iba't ibang kulay. Pero nai-imagine ko dyan sa image na yan, yung iba't ibang klase ng tao sa buong mundo. Tapos, naunawaan ko kung gaano katindi, kung gaano ka-importante na kailangan ng mundo ng governor, ng Holy Spirit, ayan, ng King, ayan, ma-reconnect ulit ang mundo sa Panginoon. Tinititigaw, napapangiti lang ako, tapos, wow, Lord, ayan. So dito po nagtatapos ang ating Sunday School. Meron pa po tayong part 2 kasi may 3 pa po tayo. So ayan, sige po, ayun. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Pwede bang pa-flash lang yung slide prior to this? When the community is of kings and priests, gusto ko po yung mga salita na ginamit dito or at least yung context, yung konteksto kung ano po yung gustong ipahiwatig dito. Kasi gusto ko kayong dalhin sa Ephesians 4. Pwede po ba kayong, kung may mga Bible po kayo, punta po kayo sa Ephesians 4, verses 11 to 13. Hallelujah. Kapag ka nandun na kayo, pwede ba kayong tumango? If you're there, Ephesians 4, 11 to 13. Sino ang nandun na? Wala. Page, ano po yan? Depende sa page ng Bible ninyo. Sino ang naroon na? Amen. Ayan. Pwede bang basahin, Jonah? Ephesians 4, verses 11 to 13. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip his people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen. Amen. Salamat, Jonah. I remember this verse when I read these words here. At gusto ko ma-encourage yung leaders ng ating church, yung workers ng church, the pastors, teachers, evangelists, apostles, prophets. Sabi diyan, their responsibility is to equip God's people to do His work and to build up the church. Tayo yon. So ang trabaho po ng mga leaders ng ating church is to equip yung mga katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo, ngitian mo lang. Yan. Ito daw yung trabaho natin. Nang sa ganon,
So that we will continue until we all come to such unity in our faith. Kailangan daw magkaroon tayo ng pagkakaisa doon sa ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yun ang sinabi dito. And knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. Kapatid, kapag ginawa natin yung dapat nating gawin, ito mangyayari. Yung community po natin, kings, priests, working together, honoring and expressing the nature of our King, wow, mababago buhay mo. Mababago buhay ng pamilya mo, yung community ninyo, yung ating bansa. Amen. Kaya kailangan magkaisa tayo. And I'm happy to see may mga kabataan na nandito, dahil yung mga kabataan, kailangan ngayon pa lang maunawaan nyo na meron din kayong papel. Yung picture, yung next slide dyan, Joanne, pakiclick nga. Sige pa. Yan. Yung tingin ni Mayan dito, sobra siya na-bless kasi lahat ng tao kailangan yung governor. Amen? Pero alam mo, ang nakita ko dito, lahat ng tao may papel. Yang mukha dyan may papel. Papel na mukha yan eh. Lahat ng tao mayroong papel sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, importante ka. Hallelujah. Sabihin mo sa kabila, ikaw din, importante ka. Thank you po, Lord.